Isang mapagpalang araw ng Biyernes, April 11, 2025 sa ating lahat kabayan. Narito po ang latest update natin sa ating panahon. Pero bago ang lahat kabayan, pasuyo po ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Kabayan, ngayong araw ng Biyernes, narito pa rin po ang epekto nitong Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa may area ng Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Asahan po dyan kabayan ang pagkakaroon po ng maulap na kalangitan na meron din pong kasamang kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. So yan po ay epekto nitong Intertropical Convergence Zone. So posible po itong magbunsod ng mga biglaang pagbaha and landslide lalo na kung magiging moderate to heavy rain po ang pag-ulan. Samantalang natitirang bahagi ng ating bansa sa Metro Manila at ilang natitirang bahagi ng ating bansa ay patuloy pong makakaranas ngayon ng may kainitang panahon. Dulot po yan itong easterlies lalo na sa umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon at sa gabi, posible po tayong makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na meron pong isolated rain showers or thunderstorm. Yan po ay epekto po ulit nitong easterlies. Pagdating naman kabayan sa ating air temperature, asahan natin sa lawag ay aabot po ng 33 degrees Celsius, sa may Baguio ay 25 degrees Celsius, Metro Manila 34 degrees Celsius, Tagaytay 33 degrees Celsius, sa may Tugigaraw 33 degrees Celsius at sa Legazpi rin po ay 32 degrees Celsius. Sa may Calayan Islands at Puerto Princesa aabot naman po ng 33 degrees Celsius, Iloilo 33 degrees Celsius din, Cebu, Tacloban, Cagayan de Oro, Davao at Zamboanga ay aabot din po ng 31 degrees Celsius. So kabayan, pagdating naman sa ating mga baybayin ay wala rin po tayong nakataas na anumang gale warning signals. Kaya panatag po at ligtas pong makakapalaot at makakapanghuli ng isda ang ating mga kapatid. Lalo na po't maganda po ang kalagayan o kondisyon ng ating karagatan. Pagdating naman sa update natin sa Bagyo Kabayan, sa ngayon, ay wala po muna tayong namomonitor na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero naglabas na rin po ng taya ang DOST Pag-asa na posible bago matapos itong buwan ng Abril ay magkakaroon po kabayan ng isang bagyo. So yan po yung dapat nating paghandaan at lagi po tayong maging updated dahil ngayong buwan ng Abril posible po ito na po yung simula ng mga sunod-sunod na buwan na meron pong papasok na sama ng panahon o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil kamakailan lamang kabayan ay naglabas na rin po ng ulat ang Pag-asa na posibleng hanggang 8 o 8 hanggang 14 na bagyo ang papasok simula ngayon, buwan ng Abril hanggang Setyembre. So yan po yung dapat nating paghandaan. Huwag po tayong matakot kabayan kundi tayo po ay maging alerto at laging handa at ipanalangin na sana nga itong inilabas na ulat ng DOST Pag-asa ay wag na nga mangyari kundi malusaw po yung mga sama ng panahon na posible pong pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So kabayan, yan na muna ang aking update sa araw na ito. Ako po ay patuloy na makikisuyo ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Ingat tayo kabayan, have a safe day po sa lahat. God bless sa iyo kabayan.